Minasan, konnichiwa. I am Anna, your documentation specialist here at Jellyfish Education Philippines. Time together. Nika, program consultant of Jellyfish Education Philippines. So for today's video, we are going to talk about the different culture shocks that we experienced when we last visited Japan. So personally, first time ko visiting Japan last May na. Compared to Magkasama tayo na. Magkasama kami na. Nung 3 years sa Japan. So, Miss Mika became my personal guide din. Para din naman ako masyadong maligaw or masyadong on my first visit to Japan. So, mas marami din ako share na culture shocks as a first timer. Sa mga tourists, madami talaga na-experience na cultural differences sa atin tsaka sa mga Japan. Si Anna, first time niya pumunta sa Japan this year. So, I think marami siyang ma-share sa atin na na-experience niya mismo si first hand cultural difference sa Japan. So, particularly yung culture shock sa akin is number 1, yung cleanliness sa Japan. Particularly sa mga trash bins. Wala kang makikita. So, yung trash mo, hawak mo hanggang pag-uwi. Mag-uwi ng trash. Kasi parang kasi sa kanila, trash mo yun. So, parang responsibility mo yun. So, talaga sobrang dalang na makakita ng trash bin sa public places. And then, since before naman ako mag-fly to Japan, research din naman ako ng mga pagkahandaan. Pero, nakaka-culture shock pa rin talaga, lalo yung sa sharing of food. Kasi sa atin, sanay tayo pag kumain tayo, may mga family set. Share tayo pag kumakain. Kasi ganun mga Pilipino sa nag-sharing. Sa kanila kasi hindi pwede. Kumaga per person isang order talaga. Parang wala pa yata ako nakakainan ng with sharing. Talagang per person yung order na meal. Hindi din yung sa akin. Culture shock din sa akin. Kasi sanay talaga eh. Lalo pag kasama ko yung family ko, tatanong sila, pwede ba yung share lang? Hindi pwede kasi talaga. One person, one order sila. Food, yung bawal maglakad. Bawal maglakad habang kumakain. So, typically, common naman sa atin, nagmamadali tayo dito sa Philippines. So, pwede kumain, pwede so doon, follow lang mga street rule. Kaya sa labas ng convenience store, lagi ko kumakain ng onigiri pag umaga. So, tumitigil talaga sila para kumain. Isa rin sa culture shock is sa mga signs. Always nandun yung English. Kung mag-rely na especially if may dala kang sa phone, may translator, so lagi nakahanda. Just hindi ka maligaw. May advantage na marunong mag-Nihon. Ayun, yeah. Advantage na marunong mag-Nihon. Since, pero din naman sa Japan, walang subtitle. Advantage talaga if marunong mag-Nihon. Sa akin naman, isa sa culture shock ko siguro yung meron ako isang encounter before na parang, lola. Tinuruan ko siya magbuhat ng bag kasi siya, sa station, so stair siya. So, syempre, mas malakas naman ako. Tinulungan ko siya. Then after, parang ang feeling ko magte-thank you siya sa akin. Pero after nun, sorry sa akin. Hala, bakit nagsasorry yung lola sa akin? So, yun pala kasi part kasi ng culture nila yun na. Siyempre, thankful sila. Pero at the same time, alam nilang naka-disturb sila. Parang na-appreciate nila yung gesture. But at the same time, nagsasorry sila for the trouble na na-cause nila sa'yo. So, nagulat talaga ako. Kasi parang inaasahan ko na arigato yung sasabihin sa akin. Pero sumasin siya nang sumimasin sa akin. Talaga ako siya ng bawang sa akin. So, parang nagpapakita nun yung isa sa talagang binavalue ng mga Japanese people. Ayaw nila maka-disturb. Parang burden sa ibang tao. Isa pa rin culture shock is since naging common na rin sa atin yung online payment. So, kailangan lagi may dalang cash or coins. Kasi yung ibang transportation din, hindi sila tumatanggap ng convenience or suka. Kaya kailangan talaga merong baon na all the time. Kasi may bus tayo ng dati sa kita na bawal pala yung suika kasi may IC card kami. So, di pala pwede. Coins lang daw ang pwede. So, patagal pa kami doon dahil yung Nagpapay pa kami ng buong bill. Kumbaga, cash is God. Kaya may marami din pa rin na cash ang gusto nila sa payment. So, sa mga naman, yung mga culture shock naman, talagang meron at meron yan. So, importante talaga na before pupunta ng Japan na mag-research para at least alam natin. So, maganda yung impression sa atin ng Japanese din. Pagpunta natin, syempre, bisita tayo. And isa sa talaga is mag-aral ng Nihon. Pinaka-main advantage talaga yung Japan.
So those are the culture shock na na-experience namin ni Anne. And I'm sure meron mga viewers din tayo na na-experience din. Parang first hand din nila. So feel free to comment down yung mga naging culture shock experiences nyo sa Japan. So for the next video, we are going to talk about shopping tips Yeah. and tricks when visiting Japan. So like, share, and subscribe. Bye!